ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga belas 2 sa isa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaloon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahanungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Huwebes ng edisyon kita. Hulyo 3, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Pinang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mainit nga hapon diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad. Yata ang pila ka mga updates no sining katabo sa probinsya sa Antique. Ginatos ka mga estudyante dito ang ginadala sa mga ospital sang lain sang ilang pamatsyag, may mga nagkalalipong, may mga nagsuluka, may mga nabudlayan nga magginhawa unsang ginapatihan na nahaklo nilang bahos ng kemikal. Pero may press conference mag-iina no, ipaunahan sa mga opisyales ng probinsya, Governor Paula Vier, Congressman A.A. Ligarda, si PDRRMO Chief sang Antique, Sir Broderick Train Araman, taga-PHO. Kita na to no, pagbuligay, may sistema nga pagresponde. Pero maayo ni nga opportunity nga makita sa mga leaders sa probinsya kung anong kinahanglan para nga ma-improve ang healthcare facilities sa probinsya sa Antique. Pundogit sa ospital ang kinahanglan sang Angel Salazar. Pero mag-commit man to sang nagligad pag-taking si Congressman Jojo Ang sang Uswag Ilonggo na buligan gid ang mga ospital. Sa kagapo naman niya, okay na sang dapat paligban ng mga pasyente no kay Congressman A.A. Ligarda ni bangod sabto na sang opisina niya ang tanan nga mga balayran sa ospital. Kaupod naman diri sa aton nga pagpangalagad si Lone District Representative sang syudad sang Iloilo, Congresswoman Jam Jam Baronda, sa sining pag-organize niya. Siya gid ni ang isa sa nanguna gid para nga makapauli ining mga na-stranded nga mga seafarers. Imagine na, pila ka bulan nga stranded ning cargo vessel sa Iloilo Strait. Nagpangayo sila sang bulig sa opisina ni Kong Jam kag nabuligan sila, na-rescue sila mga kaabyanan. Makaupod na itong karon no, ang kongresista. So, ano pagid mga bulig nga ipalabot kag ano pa tong mga kinahanglan bala, mga sweldo. Delay tong mga sweldo
sa mga seafarers. Samtang may ginpagwa nga memorandum si Mayor Raisa Treñas Chu na hanungod din sa mga offices sa City Hall. Wala nyo man nga nangin mainit niyang isyo nga ni. Is may ideya ang aton mga kabyanan kung anong latest ini. Samtang mga kabyanan ng Aklan Police Provincial Office padulungan iwat sang labing unang command visit si Brigadier General Josefino Ligan sa Aklan Police Provincial Office. Balang direksyon sang ginhatag, balang gusto labuton sang Police Regional Office 6 no instructions. Minutos makaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Kag mga kabyanan dugang ng mga barangay sa Western Visayas ang gindeklara na nga drug cleared sa Regional Oversight Committee. Ang Regional Oversight Committee ginabusan sa Philippine Drug Enforcement Agency, PNP, DILG, DOH, mga kabyanan gina-deliberate nila kung ang mga barangay nga nag-apply for drug clearing ang nakapasar na kakumpleto na sa mga requirements para nga madeklara nga drug cleared. Samtang may mga kabarangayan mga na-declare na nga drug cleared, na-retain nilang ila status kung may 11 naman ang inisyuhan sa Certified Inventory of Drug Personalities. Tinguhan taman nga labuton karon ang Philippine Drug Enforcement Agency. Ang PDEA 6 may bag-o ng regional director mga kabyanan, si Director Torres sang PDEA. Director Ralph Romel Torres ang bago nga director sang PDEA 6. Ginbuslan niya mga kabyanan si Director Melvin Estoque. Kuya, ang pangabay ko lang niya sa bago nga director, tani mangin bukas siya sa mga katapos ang media. Ang naghalin nga regional director way gito ka tilaw nga mga interview at anong problema. Kaya ang ginbuslan niya sa to human director sang Region 8 si Director Alex Tablate, nakaagi man diri sa aton. Kapila ka beses makita nga nag-text ni sa director sang PDEA ang outgoing. Ay kita na nag-reply sa bagay kamo ang lead agency dira sa campaign against illegal drugs. Huwag kita patias ang inyo da ang mga accomplishment sa illegal nga droga may ara, pero kung ikumpara sa PNP do tama gid ka biya kamo. Tinguan ta nga labuton sini ang bago nga director sa PDEA 6 si Director Torres. 15 minutos makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon.
Magataglag kita sang pila ka mga pahanumdom. Magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or pakneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, akong bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. 19 minutos, magaligid sa takdang alas 2 sa hapon para nga mong nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, nangin balantayan no ining issue sa pag-okupa no sang spaces dira no pag-occupy sang spaces sang opisina ni Vice Mayor Lablab Baronda sa Legislative Building. So may pila ka mga ginpagwa nga memorandum si Mayor Raisa Treñas kag kuanta detalye sina ano sa balita ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Paul, nagpapanaog sa Memorandum Order number 11 si Mayor Raisa Treñas Chu naka-address kay Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda kag sa mga miyembro sang sanggunian kag sa aton sini Office of the Building Official kag Office of the Building Administrator sang Legislative Building o kuno ning bag-o naton nga building diri sa may atubang sang City Hall. Kay man sa nadigad nagsalangisag ang pila ka mga empleyado sang Vice Mayor sa office no sa pagpamuno ni Vice Mayor Lablab Baronda kag pila ka mga departments kag amo ini kagapon ang ginpagwa ni Mayor Raisa Treñas nga memo amo ini ang basihan bilang alkalde kay nakapagkit gidna sa Section 45 sang Local Government Code nga gin-emphasize ni Mayor Raisa nga bilang Chief Executive yara sa Chief Executive ang gahom sa pag-designate sa mga opisina sa idalom sang Iloilo City Government. Kay ginpamangkot ni ginayo sa nagdigad ni Vice Mayor Baronda nga
ang portion sang third floor nga i-occupy no sang iban sinisiniya nga staff bangod nga medyo gutok na sa ibabaw sa 6th floor. Kag yari ang Office of Assignments santo sa Memorandum Order number 11 naging pagwa ni Mayor Raisa Treñas sa Legislative Building. Ang ground floor no sa memo iga-occupy ini sang Office of the Building Official kay subong existing na ni ang obo ara sa dalom sang Legislative Building. Sa second floor Sunday Councilor Ong Duron, Councilor Malabor, akap kag SK President Implica sa second floor sila. Sa third floor naman si Councilor Ganzon, Dilaliana, Parcon Torres, ang mga executive assistants sa Moral Values, City Agriculture's Office, ICAST, kag ang iban pang executive assistants man nga iga-assign sang mayor sa third floor. Sa fourth floor, ihamtang naman niya ang canteen, executive conference room. Sa fifth floor, Councilor Sarabia, Treñas, Councilor Mabilog, Johnny Yang, Councilor Cabaluna, SP Secretariat, kag SP Admin Office. Sa sixth floor, kaya mo ni ang controversial poll, ini gindesignate sa tanan-tanan sa Office of the Vice Mayor, SP Supply kag SP Secretariat. Pero sa order, gin-grant sa aton siniya nga alkalde no nga ang bilog na 6th floor i-occupy sang aton siniya nga Office of the Vice Mayor. Pero sa punta sa iya nga letter ginhambal niya diri nga I cannot however grant your request for Unit 12 on the third floor office. Siling na ni Mayor Raisa Treñas kay ini nga rooms niya is for Task Force Moral Values that has no office since it was created. Kag iyaman sang City Agriculture's Office nga wala sang mga opisina previously no o kung nagasiksikanay lang sila. So ining ang third floor nga ginaayo niya una sang Vice Mayor naton wala ini gin grant no kundi ang bilog nga 6th floor dira iga pahamtang ang ila siniyang opisina. So ining 6th floor, i-occupy ni sang Office of the Vice Mayor kag SP Supplies kag SP Secretariat Paul. So far daw amo ini ang nangin reply sang aton siniyang alkalde sa request sang Vice Mayor Paul. Okay, so bali ang natabo sina diin gani ang floor subong nga gina-occupy sang Office of the Vice Mayor kag sa order ni Mayor Raisa. Ang ining 6th floor kaysang una kuan andi ng Office of the Vice Mayor, SP Supplies ug SP Secretariat. So nabutang diri subong kag may ari pa ini ang library, archive and library, SP admin sa iluhon sila sa 7th floor. Subot silingon i-vacate sang SP Supplies ug SP Secretariat ang 6th floor kay ihatag na ina sa Office of the Vice Mayor kaysa iluhon sila sa 7th floor na. Subot silingon ang bilog nga 6th floor nel may iyasang Vice Mayor kag may upod pa ang Office of the Vice Mayor ga-occupy. So santo sa order the whole of 6th floor na gidya. Kay previously amo ning ginaawayan kay medyo gutok tos babaw 80 ang SP Secretariat nga empleyado 30 kay kansilo o kon kay Vice Mayor Moronta. Di gayo sila nga medyo gutok tani siling ni Vice Mayor pwede tumayo ang third floor pwede mayo. Di karon ang ginpagwa ni Mayor Raisa siling diri nga ang SP Secretariat ya kag ang SP Supplies didto sila i-assign sa ibabaw na sa 7th floor. Kag ang bilog no need na nel nga mag why na hindi na sila mag-divide. So kung dito kaya dito naging sila tanan. Oo. Third floor. So yung basahon naton previous order no sila yung nilay letter. I would like to give you the whole of 6th floor while relocating the archive and library elsewhere. SP admin will have to content themselves with the designated archives at the 7th floor for now. So this will make sure I can provide you with additional space as you requested. Pero may however, atong third floor nga ginayo kun tani, I cannot however grant your request for Unit 12 on the third floor. Kay ini allocated for Task Force on Moral Values
city agriculture nga mo ni taning ginayo. Muning Okay, medyo gutok to sa babaw. So what is granted ang request? Hindi na siya kinanglan man na. Hindi na. Yung tingog na kamo tanan kay budlay man na nga third floor pa to kung tinawo mo. Subong the whole of 6th floor ihatag sa aton sini nga office of the vice mayor. Kita maglantaw do ano na. Kaya nga natabo Paul sa third floor naghinakwatanay lamisa kapag himos to ang taga City Agriculture's office nga headed by Sir Inigo Garengalao. Ang moral values dira man kagang ikas kay siyempre si Sir Inigo magyapon head ka ikas so dira sa third floor nagapinustuhan ay dusla sang nagdigad so subong at least ini nangin basihan hindi na magkasalangisag kundi may ipakita na sila nga memorandum order halin sa aton siniyang alkalde kay kinamatarong gid man niya sang alkalde ang pag-designate sang tanan nga opisina santo sa local government code. Okay. So at least klaro na para sa aton nga mga kauturan kag mayo man na kay na resolve gila yon. So amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat General Baclay. At least na klaro na. Kag kumbaga way sang kumbaga wala man sang perdi sila. Pwede na na hatag man ang request. Wala lang siya wala lang ang third floor ang ginpangayo gidyan ni Vice Mayor Baronda pero ang bilog na 6th floor iyan na ang office of the Vice Mayor. minutos magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Sa update naman sa probinsya sang Antique kagabi naghingyo sang dugang personnel si Governor Paulo Javier sa DOH pero ti sa nakita naton kay ina sa press conference in-announce man nga nagkanay ng sitwasyon nagkalma na pauli na ang pila sa mga kabataan pero subong nga aga or kaina sang aga may mga kabataan sa gihapon nga nagpauli na nagbalalik liwan bangod naklain ang ilang pamantsag. So mo naman ang bantayan nato ang resulta nga daan sang ginimo nila nga test mga isa pa ka semana kag magwa. Tubod silingon mahulat-hulat gid ang aton nga mga kauturan sini. Nakita nyo man ang pagbinuligay sa mga taga-Antique. Nakita mo kung paano nakita nyo kung paano magbuligay ang mga lideres. Mismo sila nagpanghakwat may nakita kita dira nga litrato video nga si Kong A.A. Ligarda kag si Governor Paulo na yang nagahakwat sang mga folding bed First 2 days pa lang sang ilang termino dako na nga challenge ang ginhatag sa ila. Diri mo makita kung ano ka-effective ang mga leaders sa mga amo sini nga sitwasyon. Balaan mo dira mo matakos ang isa ka leader sa mga amo ning sitwasyon kung may pressure may challenge. Dira mo makita kung nagapanik ang isa ka leader, dira mo makita ang isa ka leader kung naga-focus sa ilang katungdanan or makahimo bala sila sa mga insakto nga desisyon para sa ilang mga constituents. Ibalaan mo kung magpalpak kasi ni sa plano mo, kabuhi siniyang ginistoryahan
Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, tabi mo. Nay, anong oras na? Oras na makaahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na?
Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na ventilasyon ang inyong mga tahanan. Padayon ko mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mag-aupod naton sa biyak nga linya si Lone District Representative sa Iloilo City, Congresswoman Jam Jam Baronda. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Mayong hapon. May hapon, Paul. Kagamong sa tagkilamati ng Radyo Pilipinas. Kung madadalag mo, no, ining pagbulig mo sa mga seafarers nga na stranded sa pila ka bulan diri sa syudad sa Iloilo, kag madamo gid ang nagpabutyag sang sang pagpanginmulahan sa imo, Congresswoman Jam Jam Baronda. Well, sa tanan ng ating naman we need to make sure ang welfare sa natin yung mga seafarers. Ikabaluman ka mga alin sa mula sa Congresswoman Jam Jam Baronda nagtanaw gid sa welfare
sa kagaprotektahan ng mga seafarers naton. But no, I know, naging madala ko, nakapanahon na sila, and may mga terms and conditions sila naging promisa sa mga seafarers. Apang subong adlaw, I don't know if it's a good news or bad news, ginahulat na gyapon ang parte sang para sa full payment sa ilang first month na salary. So gabay pa no, magagapanawagan ako subong. Actually subong lang gid kay nag-text akon si Captain Piolo na until now kinahulat nila ang part. So wala pa nahatag ang full amount gid. That's why sa Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Coast Guard, kasi pwede nyo anay magtanaw ang mga bagay-bagay kahit sa BMW. Actually, napaabot naman ako sa kay RD James Mendiola, no? Because I'm here in Manila. So, hindi ko please as look into it. Kaya hindi na yung pwede nga kung may arak kita yung kondisyonis, kung may arak kita yung pag-istoyan, dapat it should be, di ba? It should be make sure na matigayon kag ano nila, na ang gintumisahan at mapaambit nila. Okay. Kung luyag naton may maluan, mga pila pa ining, if may information ikaw, pila pa ining kinahanglan nilang makuha sa money? Well, actually, balaan mo normally, di ba, kung nagpadala ka sa account, may mga limitation namin sa bangko because we're talking about dollars. Okay. Kung pila gid ang whole amount, pero basta makabalo kita, pag-text sa akong kagaina, may ginahulat nila sa subong ang portion para maning 100% ng first month ng salary sa aton ng mga seafarers. Pero ang napalabot na kung assistance ang government, mga pila ini? Ang sa government, isang lunes niya, no, natagap na yun niya. 50,000 from BMW and 50,000 from OWA. Okay. So sa karon ang ginaobra sang aton nga sa inyong opisina ngati mapadasig na lang ini kun tani ining ang commitment nila, kinahanglan ang commitment should be given. Hindi niya pwede yung na nagpirmahan agreed in specific number amount tapos kung hindi nila yung ma-fulfill ang ilang na-promise. Well, actually, it was already a win-win solution ng part, ang iba niya parte, i-divide into 3 months. Sugot na ganit sila because ang aton niya ginapasalig na mabayaran sila sa ilang salaries. Kinagatag man kita sa gamay ng pag-intindi no, sa Indian National Military Purchase o Indian National iya sa barko. Kaya pila kabulan nga wala kasi ang barko. Okay. And I was need to understand daw mag-ulang to na niya na bakal. But hindi na yung rasuni siya nga hindi mo yung pag-ibayran sa ato nga yung istoryahan agreed amount before sila manahog sa barko. Hindi gusto nga maguba ang halan. Ang bisan hindi ito ni mga constituent, no? Ang mga seafarers. But at the end of the day, as a legislator, as public servant, kinahanglan natin protektahan ang ato ng mga seafarers. Sa nakasugdan ko, mga pila ining amount if may ideya kita? Mag-aari sa cellphone ko, Yes, go. So, ang total amount nga gin-agree sa aton sila ang total amount agreed is ang ila nga ma-receive sa 1 month salary nila is total $27,400 plus. So na sila nga 7. Okay. Tapos ang remaining na 8,000 nga 39,506 na plus ang basic na nag-agree kami, gin-divide na siya sa 3 months. Ang waya, may $58,407 kaya gin-divide into 3 months. Okay. So, 19, July 19, August 19, September 19, bakit was $19,000. Pero dapat ang ininya nga bulan na pagpanaog nila, dapat ihatag nilang $27,000. Di according sa Kapitan Gagaina, nagahulat sila sa subong kung nahatag na, kung sa subong wala panatag. So ang balakong, wala man na-remit sa owner ang kwarta kahapon, wala din naman ako ang balance ng 1 month.
Wow, 27,000 ti mga ano pa ni, mga sobra pa ni sa kamilyon na Congresswoman Baronda. Yes. So we hope no nga pinaagi man sa imo opisina kag sa mga government agencies mapadasig naton ini kag ti mahatag ang nagakadapat nga benepisyo sa mga seafarers naton. Dapat din. But nevertheless, may importante dito nga wala na nagubang aton bilateral relationship sa Indian embassy and government kay pagka-insindi naton yung may sulat na sa Mayo pa nga bulan ang embahada nila nga ginapapuli man ang ginayo ang Pilipinas mapapuli man ni assist man ang ilang nga mga Indian national na stranded sa barko. Considering nga may ara man kita nga 70 plus according 75 sa kay PY no kay admin PY no may mga 75 man lang nga i-repatriate from India to the Philippines. So we don't want na magubak man ang aton nga relasyon sa mga foreign countries. Okay. Lastly kong ang imo na lang mensahe panawagan sa aton nga mga kabyan. At panawagan ko no sa tanan nga ahensya nga nagtrabaho ilabi na din ang Coast Guard, Customs, Immigration, PNP, of course, sa UWAC, ang DMW, palihog lang no ng hasta na hindi naton manimabaton sa seafarers naton is not doing our jobs. 30 minutes to secure nga mo sila. Sige na panawagan ko sa barko, especially ang ilang ahente sa barko, mga agreement nato ni hatag nila. If not, this will not hinder me sa pag-call for a congressional inquiry sa pag-abot ng mga sessions naton. So, this is a strong signal sa inyo tanan na si Kong Jam Baronda yung pagkutaw-kutaw, yung gagabawa ko yan. Ari ko subong sa Kongreso, this will not stop me in filing investigation. Well, in fact, damo pa sa mga problema nga ito natukiban ng barko nyo, hindi seaworthy, budlay na yan yung press in danger ang kabuhi sa aton ng mga seafarers. With this, madamo gid nga salamat Congresswoman Julia Jam Baronda sa imo tiyempo ang inatag sa Radyo Pilipinas. Salamat dito, salamat ng hapon. Yan mga kabyanan, Congresswoman Jam Baronda sa Lone District sa Iloilo City. Nakasugdan ang isa ka bulan nga sweldo sa mga Pinoy seafarers, more or less 27,000 ihatag. Why pa na baton? May nakasugdan, why gin tuman? Patian nyo man ang pandam ni Congresswoman Jam Baronda nga kundi ni ma settle. Gusto niya ang isa ka congressional inquiry. May mga natukiban ng mga problema ang opisina ni Kong Jam sa sining barko. Mo to may unang assistance pero hindi ni maka-trespasser. 27,000 tulungaon isang anom ka Pinoy nga seafarers nagpangabudlay man ini sila mga kabyanan, hindi man basta-basta ang ginasakripisyo sa mga seafarers nato. Pila ka bulan nga daan nga na-stranded sila. May mga more or less mga $57,000 na istoryahan itungaon ini sa 3 ka bulan. So 1990. Pero galing ang una gid nga bulan. Ang isa ka bulan nilang sweldo dapat mahatag gid yan. So fortunately sa pagpakigangot ni Congresswoman Baronda sa mga seafarers wala pa nakapadala. Pero isang Lunes, may nabato ng assistance from the government ang mga seafarers. Nagsulat ng mga seafarers. Nagpangayo isang bulig sa opisina ni Congresswoman Jam Baronda.
presidente gin ano niya man no, gin ikot niya man pinagi man sa pakig-angot no sa mga government agencies. Isang OWA, Department of Migrant Workers. Pinakapauli na ng mga seafarers. 51 minutos makaligat sa takna alas 2 sa hapon. Mga kabinan, way na kita sang tiyempo no diri sa aton nga pagpangalagan. Iban pagit nga mga balita patpato nato sa masunod nga edisyon sa aton nga pagpangalagan. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Engineer Roy Louis Caipan sa studio sa transmitter. Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.